Nabasa ko doon sa internet, mga trip guidelines. Ang pag-akyat daw dito, abutin daw ng 2 hanggang 3 oras. Nagdala ako ng camera, wala pala yung SD card ko, hindi ko na isalpak paano ako makapag-filming. Mula doon sa binabaan kong bus station hanggang dito, mga 1 oras lang. What's up mga G? Araw ng linggo, pupunta ako ngayon sa Hwaryongsan. Bundok siya sa Busan. Ngayon, pupunta ako, mag-isa na naman, wala akong kasama. Mamaya ilalagay ko sa description ng video ko kung paano ang pagpunta doon. Pero sa lugar na to, galing ako sa company. So stay tuned. Dito mga G, nagulat ako biglang natisod ng matandang Koreana, so tinulungan ko na lang munang makatayo. Pinauna ko na lang muna sumakay para makapwesto siya ng maayos. 카드를 다시 넣어주세요. 승차입니다. 미안하지만 저것 좀 찍어줄래요? 승차입니다. 고맙습니다. Ang problema nga lang, ako na lang yung huling pasaherong nakatayo. Biglang umarangkada yung bus, nasaldak pa ako, napunit pa nga yung pantalon ko at nagkasugat pa nga ako. Kabababa lang natin ng bus. Ito may road marking, ewan ko, 5,375 siguro. Ito na yun, pataas dito Hwaryongsan. Dito pala makikita mo na, may view na dun sa may baba. Makakyat pa lang tayo ngayon. Ito, simulan na natin umakyat. Kanina nung nasa bus ako galing Gimhae papuntang Busan, yung shortcut trip intercity bus, biglang umandar yung bus, nasaldak ako, napunit pa yung pantalon ko, inis na inis ako. Pero hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko na lang. Dito makikita mo, may daanan dito. Pwedeng sumakay ng sasakyan. Pero sa manang trail, dito ka dadaan. Ngayon pala, iniingal na ako. Nasaan pa lang tayo? Akit pa lang ako eh. Kung gusto mo talaga ng thrill seeker, ito ang rutang dadaanan natin. May kahirapan talaga to, seryoso. Ayun, meron pang Buddhist temple doon. May templo na naman doon. Karamihan ng mga nakita ko dito, mga may sasakyan, paakyat doon. Ayaw na siguro nila ng mahirapan. Dumidiretso na lang sila para makita nila yung view doon sa taas. Balik tayo doon sa may parte na medyo masukal na, dito na tayo dadaan. Hindi rin ako sigurado. First time ko din itong ginagawa eh. Nalang pala, hindi natin alam yun nandun. May mga templo para sagrado yung daanan eh. Sundan na lang natin kung ano yung dinadaanan ng mga sasakyan. Doon na lang tayo akyat para sigurado. Baka makompromiso pa yung kaligtasan natin eh. Kung anong mangyari sa atin doon, mahirap naman yon. Dito tayo dadaan. Aborted pa tayo doon. Kasi pag tinignan ko sa mapa kasi puro green. Ibig sabihin puro gubat. Tsaka madamo yung panigurado. Hindi natin alam yung trail dito, at least open area. Tsaka diretso na to hanggang doon sa taas. Dito sa ganitong lugar, para to sa mga thrill seeker. Kung gusto mo nang may thrill, pwede ka dito. Gusto mo dito, sigurado ako. Kaysa naman sasakay ka ng sasakyan diretso pataas dun, wala nang challenge doon. Ito, medyo hinihingal pa ako sa ganitong gawa. Yan, siguro mga nasa 1/4 pa lang tayo. Pero hingal na rin ako eh. Nakita mo sa akin, pawis na pawis pa ako. Puro damo. Ubat na to. Medyo nangangalahati na ako sa ngayon. Pero mahatak na ako ng hinga eh.
Nagdala ako ng camera. Wala pala yung SD card ko. Hindi ko na isalpak paano ako makapag-filming. Puro vlogging lang talaga ngayon. Sayang. Sayang pagdala ko ng camera. Nabasa ko doon sa internet sa mga trip guidelines, pag-akyat daw dito abutin daw ng 2 hanggang 3 oras. Pero hindi ko sigurado, baka sa ibang ruta from start to end sa ibang point ng bundok, hindi ko alam. Depende siguro sa tao 'yon. Pero dito sa ginagawa ko, nagde-delay ako ng konti. Siguro mga 30 minutes lang mula doon sa may binabaan kong bus station. I mean siguro yung trip guideline na 2 to 3 hours na travel. Point to point, kabila ang dulo siguro yung pag-travel nun. Siguro binuo nila. Marami kasing trail path dito sa mapa. Baka yun yung naging basehan nila. Hindi ko alam kung siguro ito na yung papunta dun sa may observatory, Butek. Nandito na tayo sa taas. Mula doon sa binabaan kong bus station hanggang dito, mga 1 oras lang. View deck to. Pero wala kang makikita kasi dito sa area na to. May pine trees dito, doon pabanda ron. May mga Amerikano yata o Europeano ata, hindi ko sigurado. Pupunta ako doon. Minita pa akong daanan dito pataas. Curious pa ako mahaba pa naman yung oras. Tawagin nga nila sa salitang Koreano tungsan, which means mountain hiking. Kala ko yun na yung pinaka view deck. Nagkamali na naman ako. Nahumali ako doon. Doon pa pala, kunti pa. Bakit ulit ako ngayon sa oras na to? Malapit na yung pinaka roof, main view deck. Mga G, dito pala yung pinaka main view deck ng Hwaryongsan. Dito sa area na to. Yung kanina, yung pinakita ko, secondary lang yun, kumbaga parking lot lang. Ito yung pinaka main view deck. Ayan. Makikita ninyo dun sa baba. Ay ko alam anong tulay yun, nakalimutan ko na. Iconic na bridge dito sa Busan. Palagi nyo nakikita yan pagdating sa mga K-drama, sigurado ako dyan. Tapos dito, puro mga skyscraper, mostly mga apartment tong mga to eh. Travel feedback, first time ko nga nakarating dito. Okay naman, maganda yung view niya, yun ang pinunta ko dito. Tsaka curious ako anong klaseng pasyalan na makikita ko dito. Kung gusto nyo pumunta dito, maganda, may sasakyan kayo, advantage ninyo yun.
pwede rin namang sumakay kayo sa bus. May mga passing through na mga bus dito. Yung Cheguil. Pwede rin naman mag-taxi kayo kung tingin nyo mahirapan kayo. Pero mataas yung elevation niya. More than 1 kilometer hanggang sa observatory. Mula doon sa bus stop. Bale yun yung mga approach ng pagpunta dito. Downhill na tayo. Pauwi na rin ako ngayon. May mga halo-halong lahi din. Siyempre una mga Koreano, maraming pumupunta dito. Tapos mga Inchik, trabahador din na katulad ko dito sa Korea. Mga Amerikano, mga Europeano. Halo-halo sila dito. Kung may drone kayo, isasuggest ko sa inyo tong lugar na to kasi maganda naman talaga dito. Kaso ngayon wala pa akong budget. Kino-consider ko din mag drone shot. Mga pag nakaluwag-luwag siguro tayo sa budget, magdo-drone shot din ako. Kasi may nakikita akong potential dun sa may aerial view nun. Kaso nga wala tayo nun. Siguro later on, maganda yon. Pero kung siguro kayo, may drone, mag-leave comment kayo dyan sa may YouTube ko. O kaya dun sa Facebook ko, hanapin ninyo Georgino Juan. Isa akong baguhan pa lang namang vlogger dito. Hindi pa ako sanay sa ganito. Pero maganda kasi kung meron din ka-collaboration. Pero sa ngayon, nagsosolo muna ako ngayon eh. Oo nga pala, baka inihintay ninyo yung sunset shot ko. Hindi ko na tinuloy at nahiinip kasi ako. Pero at least, nakita naman natin nga lang, nasa midday pa nga lang yung oras na pinagkuhanan natin ng vlog natin kanina. Yung pababang daanan nito parang minamagnetize yung paa ko pababa. Hinihila talaga eh. Dito na ako sa train station. Medyo nanginginig pa ako. Pagod siguro to. Mga G, travel trivia ko pala. Kapag sasakay ka ng buses dito locally, pwede kang mag-cash or pwede ka din naman mag-transportation card. Pero pag sasakay ka ng local train, mga katulad ng LRT or subway, kailangan mo ng transportation card. Obligado kang gamitin yung mga ganoon. Baba na tayo galing sa Sasang. May isang sakay pa. Papunta sa company na lang. Nakauwi na tayo. Another tip guide pala. Pupunta kayo doon, lalo na kung spring or autumn, maganda doon. Before 6 PM dapat nandun na kayo kasi kung maganda yung maabangan ninyo doon, yung sunset view talaga doon. Pag summer naman kasi mas matagal lumubog yung araw, siguro mga 7:30, mga ganon. Pero pag winter, hindi ko naman may recommenda sa inyong pumunta doon kasi malamig naman masyado. Tsaka kaya sinasabi ko yung mga ganito pang isang guide, isang tip. Kasi 4 ang season ng Korea. By the way, nire-recommend ako sa inyo na mag-like, mag-follow, tsaka mag-share dun sa Facebook page ko, capitalizeg.o.1 Filmography. Pares lang sila ng YouTube channel ko. Sa YouTube channel ko, subscribe na rin and like yung mga vlogs ko dun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.